Praise the Lord. Kabakas. Salamat sa Panginoon. Salamat, magandang umaga sa bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon tayo muling maaga upang makapag-aral ng kanyang mga salita. Praise God. Praise the Lord. Salamat. Amen. Amen. Praise God. So, patuloy po nating pinag-uusapan ang patungkol sa panalangin. Praise the Lord. Sound check. Sound check. Praise God. Yeah. Yeah, so truly, God has been teaching us and calling us into prayer. At alam ko mga kapatid na lahat ng sitwasyon na ating pinagdaraanan ay kasama ang panalangin mga kapatid sa ating ginagawa upang magpatuloy tayo mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. So, yun, sabi ko nung nakaraan mga kapatid, noong youth con, so before youth conference mga kapatid, the first day that is group dynamics. So, naiwan ako doon sa Calvary dahil hindi tayo kabahagi sa group dynamics nila. Yan, at nandoon kinausap tayo ni Pastor Aglo, and then she prayed for us, mga kapatid. And naroon, mga kapatid, na isa sa kabahagi sa kanyang panalangin doon, mga kapatid, is yung parang sabi nito doon na help him understand na ang kanyang hinaharap ay hindi mga ang kanyang kinakalaban ay hindi mga tao sa or anything else na physical, but ang kanyang hinaharap ay principalities at ginamit niya yung verse doon mga kapatid. Kaya napakaganda kapag alam natin at nag-memorize tayo ng salita ng ating Panginoon, nagagamit natin in our prayers. And nakakaano kasi Tagalog version, iba pag Tagalog, iba yung dating pag Tagalog, tinagalog niya yung these principalities, rulers of the dark, pinuno ng kadigiman, yung kanyang ginagamit habang siya itinanilangin para sa akin. Then before that, I loved din during Bible quizzing. Isa sa mga huling bukang bibig na pangalan ni Mami before siya nawala ng hinina, mga kapatid, ay isang tao na ginagamit ng ating Panginoon na isang asawa ng pastor. She was worrying about them. Sabi niya, alam, kumusta kaya sila ganito, ganyan. Kahit na on her time na siya ay, alam natin, nung nandun pa siya sa bahay at alam natin na hihirapan na siya kanya kalagayan. But she's still into, I believe na yung pagbanggit niya ng pangalan na yun ay merong intercession na nagaganap. So yung taong yun, mga kapatid, ay namit ko ng Bible quizzing. So isa din siya sa bukang bibig ni Sister Beth when it comes to prayer, mga naunang nagturo, mga kapatid. And habang bigla niya din ako kinausap during that time, mga kapatid. And same thing, bakit biglang lahat ng topic ay napupunta mga kapatid into warfare? And yun nga, mga kapatid, hindi naman ako parang first time ko ata nakipag-usap sa kanya, tapos biglang gano'n yung mga usapan, yung mga panalangin, mga kapatid. So truly, mga kapatid, na nililit tayo ng Panginoon sa ating kapanahunan dahil although tayo ay dumaraan, mga kapatid, na hinahayaan ng Panginoon na tayo ay duman sa mga pagsubok, pero binibigyan tayo ng Panginoon ng mga bala o mga almas o anything na kailangan natin upang tayo ay magtagumpay. Hindi inaalam ng Panginoon ang mga bagay sa ating buhay upang tayo lamang ay masaktan, upang tayo lamang ay madapa, pero binibigyan tayo ng Panginoon ng sapat na kasangkapan upang tayo ay manalo. Praise God. At lagi po na natin yung isipin dahil minsan every time pinagdaraanan, ang bukang bibig natin ay bakit ako, bakit ganyan, questions na kapatid na as if tawaran dito, hindi tayo, dapat exempted tayo mga kapatid sa mga pagsubok. Pero alam natin, hindi po tayo exempted at hinahayaan yan ng ating Panginoon. Pero yun na sinasabi ko mga kapatid sa mga panahon ito, lagi natin isipin mga kapatid na binibigyan tayo ng Panginoon ng kasangkapan upang tayo ay magtagumpay. Amen? Praise God. Hindi lang tayo daraan sa mga pagsubok.
Huwag lang tayong basta dumaan sa ating mga pinagdaraanan, pero kailangan meron tayo, manalo tayo mga kapatid sa ating mga pinagdaraanan. Dahil kahit na yan ay plano ng kaaway, pero nakikita natin in the Old Testament, even if these are wars, mga kapatid, na pinahintulutan ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoon, lumaban tayo sa paraan na gusto ng ating Panginoon, ay naroon na meron pa rin tayong naiuwi na tagumpay. Merong mga spoils of war, mga kapatid. Praise God. At nakita natin sa mga lepers, lumusog sila kahit na lepers sila, kahit na sabihin natin, bakit sila pa yung lulusog? Kitongin na nga sila, tapos ilalagay pa nila yung sarili nila sa kapahamakan. Pero nakita natin dahil they step out of faith, ay naroon mga kapatid, meron silang naiuwi, mga kapatid, na mga pagpapala. So, ganoon din sa atin. May mga panahon, mga kapatid, may mga biyaya ang Panginoon sa ating buhay na parang yung mana, para yung oil na huhulog lang, or yung mana na nahuhulog mula sa langit. May mga pugo, mga kapatid, na mababa ang lipad. Pero hindi lahat ng gusto natin ay palaging ganon. Amen po ba, mga kapatid? Hindi laging mana ang mangyayari sa ating buhay na basta na lang may umuulan ng pagpapala. Hindi laging ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Lalo na sa atin na tumagal, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. May mga panahon na kailangan mong agawin mula sa kamay ng kaaway ang mga pagpapala ito. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. May mga humahadlang sa panalangin natin, pero kaya kailangan marunong tayo, mga kapatid, makapagbunog, mga kapatid, sa ating mga panalangin. At yan ang itinuturo sa atin, mga kapatid, sa mga panahong ito. Praise God. So, yan. So, again, let us be consistent and in contact with God daily. Consistent na nga, daily pa, mga kapatid. Dahil sabi natin sa consistent, yung pamamaraan, mga kapatid, dahil pwede tayo maging daily, pero hindi tayo yung consistent yung ginagawa natin. Parang sabihin natin, daily naman ako nananalangin, Brother Jeff. Ano pinapanalangin mo? Lord, thank you for this food. Amen. Kasi lagi-lagi tayong kumakain. O, diba? Daily tayo nanalangin. But we need to be consistently in contact with God daily. May mga panahon nga na sa sobrang memorize mo na yung panalangin, tapos binibilisan mong manalangin, sabi ko, ako mismo hindi ko na nauunawaan yung panalangin ko. How much more si Lord ay alam naman ng Panginoon, pero syempre mga kapatid, kailangan maayos din tayong manalangin. Meron akong kaklase, mga kapatid, sa elementary dahil kasama ko siya. We are privileged na kami ay nababaunan. Happy Mother's Day po sa lahat ng maina. Ayan, so nababaunan po kami. So pati siya nababaunan din siya ng nanay niya. And yun ang naririnig ko laging sinasabi ng nanay sa kanya, manalangin ka nang galing sa puso. Sa pagkain pa lang yun, mga kapatid. So sana, ganun din po tayo, mga kapatid, sa lahat ng ating pananalangin sa ating Panginoon. Praise God. So we can enjoy life, but on the other hand, there is, ayan. So may mga panahon, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mag-enjoy sa buhay natin bilang isang Kristiyano, si Rita nang enjoy sa kanyang buhay. Magsabi, Amen. Amen. Praise God. But mga kapatid, there should always be a time na tayo ay mag-grieve or iiyak, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Yan. So, men pray everywhere. Ayan. So, there. So, there comes time when the heart needs to get in such a place of despair, hunger, and compassion. Sino dito ang nakaranas na ng despair? Amen. Praise God. Hallelujah. At yung hindi pa nakaranas, sabihin niyo lang para ipanalangin namin kayo. Praise God. Despair, hunger. Dahil ang intercession, mga kapatid, the deepest parts of prayer, mga kapatid, doesn't come na tumatawa ka lang. Amen? Kailan tayo, mga kapatid, lumalalim sa panalangin, mga kapatid? It comes with despair. It comes with hunger. Gutom ka sa revival, gutom ka sa pagkilos ng ating Panginoon.
Hindi ka makakarating sa kailaliman ng iyong panalangin na wala lang, kung mangyari, come what may, na sinasabi, mga kapatid. We cannot go into the deepest part of prayer na gano'n lamang yung aming attitude sa ating panalangin. But mga kapatid, we come into the deepest parts of prayer when naroon yung despair mo na kailangan makuha ko ito, Panginoon. Hindi ako aalis hanggat hindi ko ito makuha. Kagaya mga kapatid nung alam natin yung widow woman, mga kapatid yung Canaanite woman, na sabi niya, hindi siya umalis kahit na itinuring na siyang aso, mga kapatid. Hindi lang siya hindi pinansin or hindi binigyan ng atensyon na maayos, mga kapatid, pero tinuring pa siyang aso. But there was a despair. Because if you are not desperate, mga kapatid, baka hindi ka magpakumbaba, di ba? Ay, kung hindi desperate yung Canaanite woman na yun, tinagurin lang akong aso dito, aalis na ako. But because she is desperate, merong despair sa kanyang puso na kahit na anong mangyari sa akin, pero kailangan ma-deliver yung anak ko, mga kapatid. At naroon, mga kapatid, namangha ang Panginoon sa kanya. Praise God. So, ganun nawa sa atin. Yung prayers natin, hallelujah, sa mga panahon ito, it should be accompanied with despair. Okay, we prayed for one time, then okay na. Pero we will really pray, mga kapatid, with hunger. Yung gutom na gutom ka, mga kapatid, na kung aagawin siya ng kaaway, ay hindi mo ipapahintulot because you are deep in despair for this day. Yan. So this was Jeremiah, nagsasabi, "Oh, that my head were waters hanggang sa, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people." Naroon, mga kapatid, ginamit ng Panginoon si Jeremiah sa kanyang kapanahunan upang maging intercessor para sa kanyang mga anak. I will weep bitterly, my word na bitter. Yan, so, sa atin, in our attitude, in our, in our responses, mga pangyayari sa ating buhay, ang lesson natin, huwag tayong maging bitter. But this kind of bitterness, mga kapatid, is nilagay dyan, mga kapatid, para yung bang nasasaktan siya sa mga nangyayari. Kaya siya, mga kapatid, ay naroon umiiyak sa ating Panginoon. So sabi niya doon, "I will weep bitterly, labor not to comfort me." So sabi niya doon, mga kapatid, huwag niyo akong i-comfort. Because kahit na, tawag na dito, mas okay sa kanya na maging bitter hanggang sa marating niya or maabot niya yung kasagutan sa kanyang panalangin, kaysa yung i-comfort mo siya. Dahil kapag na-i-comfort ka sa panahong iyon, mga kapatid, baka mawalan ka na ng pakialam dun sa mga naghihirap dahil kinomfort ka na. Diba? Pero mga kapatid, it's His choice. It's Isaiah's choice na, "I will weep bitterly." Huwag niyo akong i-comfort na, okay lang, na yung mga anak mo, ganito ang nangyayari, yung pamilya mo, ganito ang nangyayari. Labor not to comfort me. Maybe comfort, mga kapatid, continue, but to comfort niyo para sabi, tama na, huwag ka nang manalangin. Ay, hindi. Kailangan, "I will weep bitterly," sabi niyo doon, "because of the spoiling of the daughter of my people." Praise God. Hallelujah. So, it's not just his emotions, mga kapatid, na gusto niyang ma-recover, pero mga kapatid, yung resulta, yung the daughter of God's people. Yan, praise God. So again, let's not be in a hurry sa ating pananalangin. Amen, praise God. We know na merong, kung maalala niyo pa, yung mga nakaraang mga pagtuturo noon. Ang pagtuturo, mga kapatid, na may pamangka na prayerlessness is a sin. The sin of prayerlessness. Lahat tayo ng nalangin, mga kapatid, pero meron daw kasalanan sa kakulangan ng pananalangin. There were times sinasabi natin, pinag-mention natin, hindi sa kahabaan ng panalangin, totoo, hindi sumasagot ng Panginoon dahil sa kung gaano kakahaba ang iyong panalangin. Pero mga kapatid, sa quality ng panalangin mo. Pero, in order for quality to come, kailangan din paglaanan mo ng oras. Amen? Praise God. Paano ka makakapagluto, mga kapatid, ng quality na karne? Pero kung nagmamadali ka naman, kaya mo pa nga bang nguyain yun? Hindi na, mga kapatid. Yan, so marami na dito, mga kapatid, ang nangangailangan ng malambot na malambot na malambot.
dahil hindi na manguya. Yan, mga kapatid. So, ganun din sa ating panalangin. Minsan sinasabi natin, okay na itong panalangin ko na unawaan ng ating Panginoon. But in order for quality to come, we need to also spend quality time. Para maging quality, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na, 1 minute lang yung prayer, short, mga kapatid. Paano masasabi yung quality? Subukan mo, mga kapatid, na kasi, mga kapatid, yung utos mo, lahat ng utos mo sa iyong mga anak, tapos, in 1 minute lang, tignan natin kung may maunamaan sila. Wala. Minsan, kailangan mong dahan-dahanin, ulit-ulitin para lang maitatak sa isipan nila. How much more sa atin, sa ating panalangin, sa ating Panginoon, ay ganun din. Praise God. Kaya kailangan, huwag tayong magmadali kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. Because God can be absorbed. Marami tayong namimiss sa kamadali, mga kapatid. Kaya sana, mga kapatid, let us spend time, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kung sa labas, kapag nakikipagkwentuhan tayo, ay hindi natin inaalintana, mga kapatid, yung ating oras, yung mga young people, hindi na nakikita yung mga missed calls doon sa mga cellphone nila. Diba? Sana ganoon din tayo, mga kapatid, sa ating panalangin sa ating Panginoon. Praise God. Shall we say amen? Amen. Praise God. Let us absorb God. We're not just there to, hindi lang outlet ang ating Panginoon. Amen? Na nasabi lang natin yung gusto natin, okay na, finish na. Kailangan, mga kapatid, we need to absorb God as well. Kailangan meron tayong makuha sa ating panalangin. Hindi yung naglalabas lang tayo because prayer, mga kapatid, ang isa sa mga pinaka-dahilan kung bakit tayo nalangin ay para meron tayong makuha sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, hindi tayo kagaya ng iba, mga kapatid, nananalangin para i-manipulate ang kamay ng ating Panginoon. Pero alam nga natin, kahit na minsan hindi sinasagot ng Panginoon yung ating panalangin, kahit na minsan hindi ibinibigay ng Panginoon kung ano yung gusto natin. Pero mga kapatid, because we are spending time with God, binabago tayo ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Because we have time to absorb the Lord. And yun yung pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga kapag tayo ay nanalangin. When we come to absorb the Lord. Kasi mga kapatid, when you just let out, mga kapatid, humingi ka lang sa Panginoon, you didn't absorb God, yung attitude mo, walang pagbabago, disappointed ka sa resulta kasi hindi mo napakinggan ang ating Panginoon. Kasi hindi naman, porket sinabi mo ay gagawin lahat ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, He is not a genie na sabihin mo lahat ng gusto mo at lahat ay gagawin ng ating Panginoon. Remember, God is God. God is Lord. Amen. Kapag God, mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, hindi sunod-sunuran ang Diyos. God gives favor to His children, but remember, He is still God. Kaya sa mga panahon tayo ay lumalapit sa presensya ng ating Panginoon, ibigay natin ang authority sa ating Panginoon. Even Jesus Himself taught us to pray, nevertheless, not thy will, but let thy will be done. Praise God. Kaya maging doon sa Matthew, ang unang sabi doon, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Amen. Thy kingdom come. Lagi na ang una, mga kapatid, yung kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Okay. If there's somebody that needs a reserve of anointing, it's a preacher, because they're on call 24 hours a day. So, itong bukas na ito, mga kapatid, ay isang pagtuturo, mga kapatid, sa mga young preachers. Pero lahat tayo ay tinatawag sa panalangin. So, hindi lamang ito sa mga preacher, but I believe, mga kapatid, lahat tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Not just here, mga kapatid, sa loob ng church, but most especially sa labas. And sabi dito, mga kapatid, that we are on call 24 hours a day. And hindi natin alam, mga kapatid, kung kailan darating ang pangangailangan sa ating anointing. At sa mga panahon na dumating yung pangangailangan, hindi yun yung panahon para mag-pray. Amen? Yun yung panahon para mag-serve. Kaya kung wala kang prayer, before dumating yung need, tunganga tayo, mga kapatid. Parang si Noah, mga kapatid, bago dumating ang wala pang ulan, nagbibuild na siya ng ark.
At ganoon din tayo, dapat mga kapatid bilang isang anak ng Panginoon. Bago dumating ang ulan, wala man tayo nakikita ang ulan. Wala pa tayo nakikita ang problema. Wala pa tayo sa leadership. Pero marunong dapat tayong maghanda sa ating sarili. Let us continue to build our prayer life. Dahil hindi natin alam kung kailan may kakatok sa pintuan mo ang magsasabing, Brad, sis, pakipanalangin mo naman ako. Pero may mga panahon, reluctant tayo na mag-advise. Reluctant tayo na sumagot sa tawag. Reluctant tayo na panalangin dahil alam natin yung puso natin ay hindi handa. Reluctant tayo magsabi pag sinabi ni Pastor, mag-exhort ka bukas or mamaya. Dahil alam natin yung puso natin ay hindi handa, mga kapatid. Pero sa mga panahong ito, na punong-puno ang mundo ng pangangailangan, dapat mga kapatid, masigit tayo maghanda, mga kapatid. Dahil ang pangangailangan, mga kapatid, ay punong-puno na, mga kapatid. Hindi mo na kailangan na may tatawag sa iyo. Lingon ka lang sa iyong katabi, baka may pangangailangan agad yan. Hallelujah. That needs people who are going to minister. Praise God. Parang kagabi, biglang parang ayaw ko siyang ipag-pray. Please pray for me right now. Sabi ko naman. Naka-on call pa kami. Yan. So, kailangan mga kapatid, maging handa tayo. Dahil siyempre, mga kapatid, minsan iniisip natin na kung matutugon ba itong panalangin na ito o hindi. Lalo na kapag alam natin tayo ay hindi nakahanda. That's why, mga kapatid, we need to build our prayer life. We need to, dahil may mga panahon yan, we will be praying a prayer of faith, tayo walang faith. A prayer to cast out the devil or counteract a spirit, mga kapatid. Kaya kailangan maging handa po tayo lahat. Amen. Praise God. So, this one, mga kapatid, ay isang lalaki. Wala kasi akong ibang mahanap na medyo related. Pero siya, mga kapatid, this is Charles Finney, na siya ay, ang tawag dito, pumasok, mga kapatid, sa isang factory. And, ang isa sa mga gusto niya ay kasama niya lagi ang ating Panginoon. So, pumasok siya sa isang factory, hindi niya binuksan ang kanyang bibig, hindi siya nagsalita. Pero kilala siya ng mga tao. And, and they were mocking and laughing at him. So, pinagtatawanan siya. At siya ay naglakad lang. He walked through just looking the factory over and everywhere he went. Pero mga kapatid, habang siya ay nagpapatuloy na naglalakad, kung saan siya dumadaan, ang mga tao ay umiiyak. They were weeping, they were crying, and they were repenting. Sinesurvey lang niya yung factory, hindi siya nagsasalita. Pero naroon, mga kapatid, nararamdaman ng mga tao na kanyang dinaraanan ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. Before he finished yung kanyang pag-survey, yung manager, pinasara niya yung factory na yon. Sabi niya, wala tayong magawa. We can't do anything. Let's just have church. Sabi niya gano'n. Praise God. Kaya, napakaganda. How I wish maranasan natin ang mga ganito, mga kapatid. Not only do we feel the presence of the Lord sa loob ng iglesia ng ating Panginoon, pero nawa, mga kapatid, kahit saan ay madala natin ang presensya ng ating Panginoon. Shall we say amen? Praise God. Hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon. At ito yung panahon para ilabas natin ang presensya ng ating Panginoon. Ito yung panahon na kailangan hindi lamang sa loob ng church nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kaya kung dito pa lamang, mga kapatid, sa loob ng church, hirap na tayo maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. We have to do something about it, mga kapatid. Shall we say amen? Yes. Praise God. Dahil paano natin ito ilalabas dito pa lamang, hindi na tayo handa, mga kapatid. Praise God. Finney hadn't said a word with them. He had been alone with God until he had absorbed enough of the anointing of God. Gaya ni Elijah, sinasabi ng iba, hindi natin kailangan manalangin ng mahabang panalangin. Tignan mo si Elijah. With just one prayer, bigla nang bumuhos ang apoy.
Bumaba ang apoy mula sa langit. But did you know that Elijah was walking and talking with God? Bago pa siya nakarating sa Carmel, merong utos, may boses sa Panginoon sa kanyang buhay, pumunta ka. Kaya hindi lang yun ang panalangin ni Elijah. That was just a signal ni Elijah sa Panginoon, sige Lord, ibuhos mo na. Pero bago yan, meron na silang pag-uusap ng ating Panginoon. Kaya yung sinabi ni ngayon, Billy Cole, mga kapatid, na revival, yung mga great revivals na nangyari in Ethiopia, in the Middle East, mga kapatid, didn't happen because nandoon yung man of God. Dahil pumunta doon yung man of God. Pero alam ng man of God na may mangyayari doon, kaya siya pumunta. Yan siya, mga kapatid. Pilitin ko. Hindi nangyayari ang great revival sa mga panahon iyon, sa lugar na iyon, dahil nandoon pumunta ang tao ng Diyos. Pero pumupunta ang tao ng Diyos doon sa lugar na iyon dahil alam niya na merong mangyayari doon. Praise God. Kaya mga kapatid, ang revival, it doesn't rest on us. But we need, mga kapatid, yung sensitivity natin sa pagkilos ng ating Panginoon, sa kung saan siya handang kumilos upang doon, mga kapatid, makapunta tayo, makikita natin kung ano yung gustong gawin ng Panginoon, yung pagbuhos ng Panginoon sa lugar na iyon. Dahil kung hindi natin yun, kung na-miss natin yun, wala, na-miss natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Kaya kailangan alam natin ang ating services. And services pa nga lang natin, mga kapatid. Minsan, hindi na natin binibigyan, mga kapatid, ng pansin. How much more sa mga hindi naka-schedule, mga kapatid, na kaganapan na pagkilos ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ibuhos natin yung ating pag-ibig at katapatan sa lahat, mga kapatid, ng gawain, mga kapatid, upang hindi natin ma-miss. Sana gano'n yung attitude natin ngayon, mga kapatid, na ayaw kong may ma-miss ako. Yes. Amen. Amen. Praise God. And if we have missed some things, mga kapatid, it's time, mga kapatid, ito yung panahon, mga kapatid, upang hindi natin ma-miss kung ano man yung gustong gawin ng Panginoon at ipakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise God. Alam ng tao, nakikita ng tao, mga kapatid, kung ano yung ating buhay, mga kapatid. Nakikita nila minsan kung tayo ay nanalangin o hindi. Kung tayo ay handa o hindi. Kapag ikaw ay nag-worship yung nag-song lead, minsan nakikita nila kapag ikaw ay handa o hindi. Kapag tayo ay nakapag-devotion o hindi. Yes. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, kumilos tayo. Hindi ko sinasabi ito para sabihin, mga kapatid, na ay huwag mo na kayo magpagamit sa Panginoon. Dahil kawawa kami. Praise God. Pero mga kapatid, sinasabi ko ito upang ayusin natin ang ating sarili upang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. We cannot deceive them, mga kapatid. Kahit mga bisita pa lamang, they know kapag tayo ay handa o hindi, mga kapatid. Praise God. Kahit ngayong mga matatalino, mga talented, mga kapatid, they can cover it up, mga kapatid, na parang excited sila, mga kapatid. But let every excitement, let every shout, mga kapatid, be something that comes out from within. Iba, mga kapatid, when it comes from within. Yung natural na daloy ng Espiritu ng Panginoon na nagmumula sa'yo. Iba, mga kapatid, kapag ang Panginoon ang nag-take over sa buhay mo. Hallelujah. Yung bawat sigaw mo, mas ihilingan mo, mga kapatid, na parang na may pag-anoint, may pagbabasbas ang Panginoon, mga kapatid, sa ating bawat ginagawa. Praise God. Lagi natin tandaan kung saan tayo nagmula. Hindi tayo nakakatayo dahil tayo ay karapat-dapat. Tayo ay tumatayo, mga kapatid, dahil sa awa, biyaya at grasya ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi dahil tinawag na tayo ng ating Panginoon, wala na tayong gagawin. Dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoon, we have to walk worthy of our calling. We have to walk worthy of every opportunity na binigay ng Panginoon sa atin.
Whether that be sa loob ng church o sa labas ng church, that is an opportunity na ipinagkaloob ng Panginoon sa'yo. Maski mga kapatid, yung mga natural like pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging anak, mga kapatid, let's be worthy of our calling, mga kapatid. Praise God, na tinawag bilang isang anak ng ating Panginoon. Let us absorb the Lord, mga kapatid, para lahat, mga kapatid, will be an overflow, mga kapatid, of what's within. Hallelujah. Praise God. Yeah. Let it be from a prayer room. Let it be the product of absorbing God. Hindi natin uunahin. Napakahirap. Hindi ko naranasan, mga kapatid, na nag-struggle kang mag-lead habang ikaw ay natuturo or nag-worship lead. Yung ang hirap mag-lead. Dahil alam mo, hindi ka handa. Yung wala kang prayer, walang something within, mga kapatid. And it's hard, mga kapatid. Lalo na, mga kapatid, if you're leading a congregation. Diba, mga kapatid? Napakahirap. Dahil ang tinitignan lang natin ay hindi lang sa awitan. Ang gusto natin ay yung ma-usher natin yung presence ng Panginoon. Pero when we are leading and everything is dry, mga kapatid, napakahirap, mga kapatid. Tapos tayo pa mismo dry. Yes. Hallelujah. Ang hirap, mga kapatid. Yes. Hallelujah. At hindi tayo natutuwa doon. Dahil habang tumatagal tayo, mga kapatid, hindi na tayo, ang tawag na dito, hindi natin pwedeng itago ito sa ating sarili. Bababa ka sa platform, mga kapatid, na malungkot ka. Bibitawan mo yung mic, hallelujah, na malungkot ka. Dahil, mga kapatid, hindi, alam natin, mga kapatid, hindi biro at hindi laro, mga kapatid, ang ating ginagawa. We are here to please the King of Kings and the Lord of Lords. Kahit maayos ang lahat, mga kapatid, ay hindi tayo matutuwa kapag hindi natin nalamulan ang ating Panginoon. Pero kahit, mga kapatid, nagkakamalin ang lahat, pero bumuhos ang presensya ng ating Panginoon, all is well. Yes. Amen? Yes. Praise God. Kahit na hindi natin nagawa kung ano na pag-usapan natin sa practice, mas maraming mga pagkakataon, mas maganda ang practice kaysa actual. Hallelujah. Pero that doesn't matter, mga kapatid. When the Spirit of the Lord is pleased. Hallelujah. Nothing else matters. Kaya nakapagpapatuloy ang iglesia ng ating Panginoon, kahit na ang mga naunang mga musikero, mga unang awitan, ay hindi ganoon kaganda, pero ang mga bisita, mga kapatid, they keep on coming for something, mga kapatid, na naramdaman nila na kahit kailan ay hindi na naranasan sa labas. Kahit doon pa lang sa labas, doon pa lang sa baba, mga kapatid, nararamdaman na nila ang presensya ng Panginoon. And that's the thing that we want. We want God to be seen and felt, mga kapatid, sa ating mga buhay. Praise God. The little woman stayed at His feet long enough to cry enough tears to wash both of His feet. That's what He enjoyed. So this is the woman with an alabaster box, mga kapatid, that she stayed long enough to cry enough. So, naging sapat, mga kapatid, yung kanyang luha upang, diba, ang sabi niya doon, wash His feet. Paano ka makakapag-wash ng feet, mga kapatid, kapag isang tagtag lang ang luha mo? Hindi, mga kapatid, kulang. Kaya, mga kapatid, sa isang segundo lang, mga kapatid, ilang luha lang yung mailuluha mo doon. So, gaano kaya katagal umiyak itong babaeng ito upang kanyang mahugasan ang paa ng Panginoon sa kanyang mga luha? Ilang luha kaya ang naipon niya? Sometimes we see, mga kapatid, hallelujah, the alabaster box, but also, mga kapatid, hallelujah, there is her tears. We might not have the oil of the alabaster, mga kapatid, but we have our tears, mga kapatid. So stay enough. Stay long enough, mga kapatid, to cry enough tears to wash both of His feet, dahil yun yung na-enjoy ng ating Panginoon. Napakaganda. Isang accomplishment yan when Jesus enjoyed your presence. Yung mga disipulo niya, ilang taon, ilang araw na silang kasama, pero naiinis siya sa kanila. Pero itong babaeng ito, na grabe yung kanyang kasalanan,
Pero mga kapatid, na-enjoy ng Panginoon ang kanyang presensya. Hindi ba nakakaya kung tayo yung mga disipulo, tapos criticize tayo ng criticize, pero itong babae ito, stayed long enough at the feet of Jesus, na-enjoy ng Panginoon ang kanyang presensya. Hallelujah. And may we go, mga kapatid. Yan ang goal, mga kapatid, kapag tayo ay lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. So don't be in a hurry. Amen. Alam, mag-enjoy ang Panginoon. Hallelujah, nakipag-usap sa atin. Praise God. Actually, kulang ngayon, mga kapatid eh. Yeah. Wasn't particularly enjoying the philosophy of Simon Peter. Simon wanted to go into some of the great details, no doubt. He had Jesus visiting with him, and Jesus wasn't. Hindi si Peter to. And he had Jesus visiting with him, and Jesus wasn't paying him any attention. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Bahay mo, dumalo ang Panginoon doon, pero hindi ikaw yung nabibless. Nakakalungkot. Hallelujah. Naghanda ka, nagpakain ka, pero hindi ikaw yung nabless. Hallelujah. Praise God. Kaya kung sa mga nag-post ng prayer meeting dyan, mga kapatid, okay lang, mga kapatid, relax. Hallelujah. And enjoy the presence of the Lord. Praise God. Yan yung pinakamahalaga. Jesus would pay attention sa atin. Kaya kahit na hindi natin ba, if Jesus was paying attention to us, we are blessed. Thou art ito. Sino to, mga kapatid? Martha. Thou art careful and troubled about many things. Mary had chosen that good part. Where was Mary? Sitting at the feet of Jesus. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, marami ang nag-aagawan sa kamay ng Panginoon, but there is plenty of room at the feet of Jesus. Amen? Marami nag-aagawan sa milagro, nag-aagawan sa kung anong gagawin ng kamay ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, there is plenty of room at the feet of Jesus. Sa panahon that there is a woman with an issue of blood for 12 years, ang daming tao, lahat sila siguro may pangangailangan. Ang daming tao ang humahabol o sumusunod sa ating Panginoon. Pero yung babae, mga kapatid, na wala ng lakas, kundi gumapang lamang na hawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Dahil doon sa taas, there's so plenty of room there. Ay, mga pakaraming tao doon. Pero doon sa paa ng ating Panginoon, naroon, mga kapatid, na siya yung unang pinagaling ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi ito sa pagalingan, hindi ito sa paramihan at nang nagagawa mo para sa Panginoon, hindi ito sa patagalan, mga kapatid, pero sa tagal, mga kapatid, kung paano ka nagpapakumbaba sa paa ng ating Panginoon. Praise God. At ang pagpapakumbaba, hindi lang pagpapakumbaba, kundi pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Pagpapasakop, yung binibigay mo sa sarili mo sa paa ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. There will be times when you will be so busy that nature is you'll be doing it for God, so preoccupied that you will justify yourself not to pray. I'm doing this for the Lord. You're running out of strength, you'll run out of power, and you will not be successful. Yan. Kaya wag lang tayo maging busy para sa ating Panginoon. Let us be busy talking with the Lord. I'm convinced if I will stop and take time to get alone with God and absorb His presence, I can do more in an hour's time after I've absorbed Him. Sabi niya dito, mga kapatid, I am convinced na kung ako ay titigil, sabi nga natin, titigil. Yan. And take time to get alone with God. There were times we need to stop. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to stop. May mga panahon, kailangan mong tumigil upang makipag-usap sa ating Panginoon and absorb His presence. Dahil tayo lahat ay nagmamadali, kaya ayaw nating tumigil, mga kapatid. Pero sabi niya dito, kapag ako ay tumigil at inuna ko ang pakikipag-usap sa ating Panginoon, I can do more in an hour's time
after I've absorbed Him. May mga bagay tayo, mga kapatid, na isang araw natin nagagawa dati, yung mga gawain na yun. Pero kung inuna natin ang Panginoon, pwede natin magawa sa isang oras lamang. Sino na ang nakaranas nito, mga kapatid? Wala. Ay, so sino natin inuna nagkaroon ng Panginoon? Yan, praise God. I do believe may mga testimony na tayo napakinggan, di lang natin nasulat. But there were so many times, akala natin, I'm late, lagi tayong late, kaya nagmamadali tayo. But there were times we need to stop, mga kapatid, at unahin natin ang pakikipag-usap natin ang ating Panginoon. Praise God. Maling sa schedule mo, ang dami ko pa kailang tapusin, kulang. Kung mananalangin pa ako, wala na. Malate na ako. Pero kung uunahin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, pwedeng kumilos, mga kapatid, at Panginoon sa ating buhay. Naniwala ba kayo sa milagro, mga kapatid? Amen. Yung bagay na yan, maliit lang yan. Marami nang nagawing malalaki ang Panginoon. Sa ganyang bagay pa lang, maliit pa lang yan, mga kapatid. So, kung dyan pa lang, hindi na tayo naniwala paano pa sa malalaking mga bagay. Hallelujah. Kaya nga, ating si Joshua, iba, mga kapatid, hindi niya matapos yung kanyang labanan within a day. But he cried to the Lord and sabi niya, Sun and moon, stand still. At tumigil at natapos na kayo kanyang labanan. Praise God. Hallelujah. Eh, ganun din sa atin. Pwede kumilos ng ating Panginoon. There were times before na sabi ko, malilate na ako, pero ako nanalangin sa ating Panginoon. At parang biglang bumibilis yung biyahe. Mga ganun bagay ba, mga kapatid? Na hindi naman tayo nalilate. Maliban na lang kung nalate ka dahil kung ano pinagagawa mo. Yun, hindi ko na pinapanalangin yun dahil nakakaya naman sa Panginoon. Pag nagpuyag ka dahil nanonood ka ng kung ano-ano tapos na-late ka, kasalanan ko. Pero mga kapatid, may mga panahon kung uunahin natin ang ating Panginoon. At it's time. Sana subukan natin. Amen? Praise God. Para magkaroon tayo ng panibago, mga kapatid, ng mga patutuon sa ating Panginoon. Praise God. That if I have slaved all day long within my own human ingenuity, ginamit pa niya doon, na parang, kaysa sa naman, ako ay magpaalipin sa aking gawain sa buong magdamag. Kaya huwag kayong magpaalipin ha, mga kapatid. Amen. Huwag kayong magpaalipin sa kung anong gagawin niyo sa buong araw. Na wala na kayong kalayaan upang manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Let the priest, the ministers of the Lord, live between the porch and the altar. Yan, mga kapatid. Let us pray sa ating Panginoon. Praise God. Let us weep between the porch and the altar. Ang mga priests and ministers na ito, mga kapatid, ay maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya bago sila maglingkod sa ating Panginoon, kailangan sila ay maghanda. At sila ay tinawag ng Panginoon to weep between the porch and the altar. For me, mga kapatid, one thing here, mga kapatid, is that meron tayong porch, meron tayong altar. One is the unseen, and the seen and the unseen. And in between, mga kapatid, kailangan tayo ay manalangin. Nakikita man tayo o hindi, hindi lang sa church tayo nanalangin, mga kapatid, but we really need, mga kapatid, kung gusto nating maglingkod sa ating Panginoon. Sino dito ang gustong maging kagamit-gamit sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Kailangan tayo ay manalangin, mga kapatid, in our private lives, mga kapatid. Between our church and our home, let us pray. Between Sunday and Monday, Sunday and Tuesday, let us pray sa ating Panginoon. Let us weep, mga kapatid, or else our ministry will be void, vacant, and powerless. When you so thoroughly blend, sabihin natin blend. Hallelujah. Kapag nag-blend yan, mga kapatid, hindi mo na alam kung nasaan dito yung alin at yung alin. Pero mga kapatid, and yun yung gusto ng ating Panginoon. When we have so thoroughly blended our spirit with the Spirit of God, until God just takes you and His Spirit and mixes out there among those people, you can lead better. Shall we say better? At lahat tayo, mga kapatid, ay meron pang
mas ikagaganda ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi natin magagawa kapag hindi natin na-absorb ang ating Panginoon. So let us thoroughly blend our spirit with the Spirit of God. Dahil mga kapatid, kapag sineseparate natin, minsan kasama natin ang ating Panginoon, but we are not blended with God. Paano mga kapatid? Kasama natin ang ating Panginoon, pero hindi siya yung nasusunod. Kasama lang natin siya. Ganun ba? But when you are blended with God, mga kapatid, naroon na mayroong pagkakaisa talaga, na parang iisa lang yung gumagawa. Amen. Pero may dahil yun nga, many times, kasama natin ang ating Panginoon. Pero yan, ikaw lang kumikilos, ikaw lang gumagawa, ayan tuloy. Pagod ka, amen, ubus ka, dahil ikaw lang yung gumagawa, pero kasama mo naman ang Panginoon. Anong nangyari? Because we are not blended with God. May sasabihin ng ating Panginoon, ini-interrupt natin siya. May gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay, pero Lord, ito muna, kailangan ko munang tapusin ito. Because we are not blended with God. We can be with Him, but sometimes we are not blended with Him. Kaya hindi natin nararanasan talaga yung pagkilos ng ating Panginoon because He is just there, watching, waiting. Pero tayo mga kapatid, tayo lamang yung kumikilos. Praise God. Kaya kasama natin ang ating Panginoon, lagi natin tandaan yan. Hallelujah, kasama mo ang Panginoon. Praise God. Bigyan mo siya ng pagkakataon na kumilos sa iyong buhay. Bigay mo sa Kanya, mga kapatid, yung posisyon, mga kapatid, yung head, mga kapatid, upang, hallelujah, i-allow mo siya na mag-control sa ating buhay. Here, if I have enough care for them that I weep with them, that I am touched with their needs. Nag-disbang sa compassion, mga kapatid, dahil lahat dapat tayo ay mayroong compassion sa ating mga puso. Sabi dito, you must be a human lover. Sabihin niya, basahin niya po natin mga kapatid. Get on your nerves. Praise God. Dahil ang mga taong ito, sometimes they will get on your nerves. But if you do not love them, mga kapatid, baka doon ka pumasira, doon ka pumagalit, sinasabi mo, maninira ng araw mo. Pero mga kapatid, if we are a lover, mga kapatid, of souls, mga kapatid, ay naroon, mga kapatid, magkakaroon tayo ng compassion, mga kapatid, sa kanila. If I have enough care for them, that I weep with them that weep, I am touched with their needs. Yung mga panahon, mga kapatid, na natatouch tayo, mga kapatid, sa kanilang pangangailangan. There were times hindi nila kailangan magsalita, but if we care enough, do we care enough, mga kapatid? Sana, mga kapatid, we do care, mga kapatid, that will cause us to pray. Praise God. Kaya nga, the more na meron kang minamahal, mga kapatid, na kaluluwa, mga kapatid, the more kang mapapalapit sa presensya ng ating Panginoon. Kaya pala, mga kapatid, ang bawat ministry, mga kapatid, ay dapat mga lover of souls. Lahat ng ministry ay dapat may pag-ibig sa kaluluwa. Dahil the more na meron kang iniibig na kaluluwa, lahat yan may pangangailangan. At dahil lahat sila may pangangailangan, ikaw may pag-ibig sa mga kaluluwang nangangailangan, hindi ka mauubusan ng ipapanalangin. At dahil hindi ka nauubusan ng ipapanalangin, araw-araw ka, hallelujah, lumalapit sa ating Panginoon. Dahil araw-araw ka, lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. I-bless ng Panginoon ang iyong paglilingkod sa Kanya. That's the only time, mga kapatid, na masasabi natin na magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Sabi dito, Psalm 27 verse 13, I have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. We are not satisfied to hear the goodness of the Lord. Hallelujah. Pero sabi niya dyan, I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord. Hallelujah. Gusto ba natin makita ang kabutihan ng ating Panginoon? Hallelujah. In the land of the living. Hindi lamang in the heavens, mga kapatid, but you want the goodness of the Lord to be brought down here
on this earth, mga kapatid. That's why let us push ourselves to pray. You're going to have to see it for yourself, or we will become a generation of mechanical believers. Sabi niyo gano'n. And we don't want to be just a mechanical believer na wala tayong alam, wala tayong nakikita, mga kapatid. Wala tayong sariling karanasan sa pagkilos ng ating Panginoon. But we wanted to see something, mga kapatid, ng Panginoon nag-ooperate sa ating sariling buhay, sa ating sariling henerasyon, sa ating sariling kaparahunan, mga kapatid. Gusto natin ng kakaiba, ng bago, mga kapatid. Sabi sa Lamentation, His mercies are new every morning. Hindi maupusan ng Panginoon ang pwedeng gawin sa ating mga buhay. So we need to make ourselves, mga kapatid, always available sa ating Panginoon upang ang ating Panginoon ay makakilos sa ating henerasyon. Shall we say Amen? Praise God. Whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. John 15:16. If two of you agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them. Psalm 130 verse 1, out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Hindi lamang ito sa kailaliman ng ating sitwasyon sa ating buhay, pero sa kailaliman ng ating pananalangin sa ating Panginoon. Kung dati, mga kapatid, we have been able to cry unto the Lord out of the surface level, this is the time that we go dig deeper, mga kapatid, sa ating pananalangin sa ating Panginoon, and let us cry unto Him. Praise God. Who in the days of His flesh, when He had offered up prayer and supplications, with strong crying and tears unto Him that was able to save him from death. Praise God. So itong strong crying na ito, sino ito? It's talking about Jesus. In the days of His flesh, He offered up strong cryings and tears. And sabi dito, do you believe He was emotionally unbalanced? No. It's just because He was consumed with compassion and love for the human heart. Let us be consumed. Are you consumed? Hallelujah. Naranasan niyo ba yung makonsume kayo, mga kapatid, in your prayer? Sa kabigatan, mga kapatid, na halos hindi ka na makaalis sa iyong panalangin because you are consumed in your compassion. Sana, mga kapatid, hangarin natin. Patuloy tayong mag-umibig, mga kapatid, until we are consumed. Sometimes this can be in a time na meron kang matinding pangangailangan. Pero it's because you are consumed with compassion with other people na ang may papanalangin mo lamang ay yung para sa iba because you are so consumed with compassion. Sometimes it is in the time na pagod ka na, but God can still use you. God will give you a new strength. Hallelujah. Praise God. Yung mga panahon na gano'n, sino ito nakaranas? Amen. Praise God. Yung panahon, mga kapatid, naantok na tayo, pagod na pagod tayo sa ating physical, mga kapatid. Pero habang tayo ay nagpupumilit na manalangin sa ating Panginoon, may mga panahon, nakahiga na akong manalangin sa ating Panginoon. But it's not enough. I felt it was not enough. Then I knelt and then I felt the presence of God. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, nakakatagal tayo, mga kapatid. Napakalakas natin kahit pagod na pagod naman tayo. Dapat tayo sabot tayo hanggang alas 12, mga kapatid. Hallelujah, because we are consumed with compassion and love. Napakaganda, mga kapatid, maranasan ang mga panahon we are consumed with compassion and love. Doon mo maranasan yung mga kakaiba at dadalhin ka ng Panginoon sa mga kakaibang karanasan when you are filled with the love, mga kapatid, na nagmumula sa ating Panginoon.